Stranded ang ilan nating kababayan sa Middle East matapos makansela ang mga flights dahil sa lumalalang tensyon sa rehiyon. May ilang OFW din ang napilitang bumalik ng Pilipinas sa gitna ng kanilang flight. Narito ang Frontline Report. Nasira at nabalot ng usok ang ilang bahagi ng Dubai Airport matapos itong tamaan ng missile. Sa gitna yan ng lumalalang tensyon sa Middle East. Bago pa ang pinsalang yan, marami ng flight ang kanselado. Grabe guys, cancel ang flight namin. Grabe, lahat kami dito ngayon. Kabilang sa naapektuhan ng pamilya ni Haina de Jesus na nagbakasyon lang sa Dubai. Hindi sila makauwi nang madatnan din nilang sarado ang mga ticketing booths. Wala guys, close lahat. Sa panayam ng News 5, ikinuwento ng pamilya na huli na nang mag-abiso ang airline sa kanila kaugnay sa kanseladong flight. Nag-book na lang muna sila ng hotel. Kahit mula roon, ramdam daw ang mga pagsabog sa Dubai. May malakas, syempre. Meron po, siguro mga 30 minutes ago. Mayroon malakas. Pero hindi namin alam kung saan tumama. Panawagan nila sa pamahalaan, matulungan sila at iba pa mga stranded na turista na makauwi sa Pilipinas. Okay pa naman kami, ma'am. Di pa naman ganun kalala yung sitwasyon. Siguro ang ano lang namin dito is kung saan kami magkipagtulungan para agarang uwi namin sa Pilipinas. Sa ngayon, nananatiling sarado ang airspace ng UAE. Sa Kuwait, tumama rin ang drone strike sa airport. Sa kuha ng ilang Pinoy doon, makikitang nagkakagulo at halos hindi na makita ang daraanan dahil sa usok. Hindi ko po alam. Sa Israel naman, ramdam din ang mga pagsabog mula naman sa Iran. Ito po, kung naririnig niyo ang sirena na ito, ganito po kami inaatake. O may pararating na ano yan, mga missiles o ballistic missiles. Every few minutes po, ganito ang sitwasyon namin ngayon dito na Ang Philippine Embassy official sa Tel Aviv, 24/7 na ang monitoring sa ating mga kababayan. Nag-set up sila ng command center sa bomb shelter mismo ng embahada. Ipinasilip din ng isang empleyado ng embahada ang karaniwang itsura ng mamad o bomb shelter. Paalala nila sa mga Pinoy doon, agad magtungo sa mamad oras na marinig ang sirena na hudyat ng mga pagsabog. Sarado rin ang paliparan ng Tel Aviv. Si Vice President Sara Duterte nagpaalala rin sa mga Pinoy na patuloy na mag-ingat at subaybayan ang abiso mula sa mga ahensya ng gobyerno. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. At ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, may higit 2 milyong Pinoy sa Middle East. Una nang ipinag-utos si PBBM sa DFA at DMW na makipag-ugnayan sa mga embahada sa rehiyon para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Bukod sa mga nasa Middle East na, naapektuhan din ng higit 1,000 OFW na umalis ng bansa nitong Sabado. Kalagitnaan na ng kanilang flight pa Middle East, kinailangan bumalik ng kanilang eroplano. Umabot kami sa Cambodia, tapos nag-return yung airplane, babalik ng Manila. Na-shock nga kami kasi sabi ng yung stewardess na babalik daw sa Manila for safety. Higit 300 sa kanila ang libre nakapagpahinga at nakakain sa OFW Lounge habang inaayos ang kanilang transportasyon pabalik ng probinsya. Hanggang ngayon, puno pa rin ang OFW Lounge sa NAIA Terminal 1. Halos walang bakanting upuan dahil sa mga pasaherong apektado ng kanseladong flights. Galing na po kami ng Beijing, China. So after Beijing, China, going to Riyadh na po kami. So 2 hours na lang po, Riyadh na po. Then nagkaroon po ng advisory yung piloto ng Air China Airlines na we're going back daw po sa Beijing, China dahil nga daw po dun sa rival ng US versus Iran po. Bukas naman ang hotline 1348 ng OWA para sa mga katanungan sa sitwasyon ng mga OFW at maging sa kanilang pagbabalik bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Naomi Dayri, News 5. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.